Hindi ka masaya dahil may problema. Hindi ka masaya dahil may pagsubok. Hindi ka masaya dahil may suffering ka, may sakit ka. Hindi ka masaya dahil may mga pain. Hindi ka masaya dahil may mga kahirapan. Hindi ka masaya doon. Hello? Hindi masaya yon. Pag sinabi ng Bible, consider it pure joy, why? Bakit? Nagagalak tayo, no? Kahit may mga pagsubok dahil kay Kristo. Hindi dahil masayang magkaroon ng problema. Hindi dahil masayang mag-suffer. Hindi dahil masayang may pain. Kundi masaya kasi alam mo yung mga natidevelop nangyayari sa buhay mo habang hinaharap mo ang mga pagsubok sa buhay. Amen? Ephesians chapter 3 verse 12, ito ang sinabi ng ating Panginoon. In Him, and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Kaya, joy and trials, yes, pwede. Pwede kahit gaano kabigat yung problema ang pinagdadaanan mo. It is not because of the problem that you become joyful. It is not because of problem that you become happy. It is not because of the problem. It is because of the Lord Jesus Christ. Di ba ang saya? Na malaman mo at maiintindihan mo na sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan mo, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. The Lord says, I will never leave you nor forsake you. Sabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan kailanman. That should be enough for you to become happy, confident, because of God, not because of problem. Joy in trials means hope. May hope ka. Umaasa ka sa Panginoon. Umaasa ka sa ating Diyos na hindi ka iiwan. Joy in trials means confidence. Malaki ang tiwala mo sa Panginoon. Lord, kahit gaano kabigat yung problema ko, Lord, kahit gaano kabigat yung pagsubok ko, alam kong hindi mo ako pababayaan. Joy in trials means absolute trust. Palagi sabi doon na sumulat ng awit, be still and know that I am God. Anong ibig sabihin nun? Be still and know that I am God. Parang ito sinasabi niya, relax ka lang. Ako ang Diyos, bahala ako sa buhay. Ako bahala sa iyo.